Yo, check, mic check, 1, 2, rinig nyo ba ako? Yo, what's up mga Venatics? Sana masarap ulam nyo, magandang buhay sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga tol. Pero wait lang, helmet lang ako. And doon natin i-start yung motor sa labas kasi naiingayan yata sila. Let's go! Kwentuhan tayo after neto. One click pa din si Miko. Isang linggo hindi ginamit yan Pero madumi na carb niyan. Madumi na din yung mismong motor. Tapos yung ating okay. May pulis. Painitin ko muna, mamaya na lalarga. Mga 1 minute. Makaikot man lang yung langis. Langis na gamit ko ngayon, Zik. And madumi si Miko, madumi yung motor, madumi yung carb. Bago naman yung langis, nag-consume pa lang siya ng 376. Bagong palit yung front fork oil seal kasi nagtagas nung after ng Infanta Quezon ride. off-road pa ako no. So responsive pa din naman. Feeling ko kailangan kong palitan yung clutch lining ko. So ayan, nag-vlog ako ngayon mga Venatics. Makikita nyo walang mga cabling nakasabit. Naka wireless mic tayo. Visors down. Hindi ko alam kung rinig nyo ng maayos, pero may nabili kasi akong mic adapter ng Insta360 X3 natin. And ito try ko na mag-vlog ng gantong setup wirelessly. Tapos naka-partner siyang mic na gamit ko ay anong brand na ito? Wait lang, isipin ko. Holy Land. Yan, Holy Land Lark M2. Yun yung gamit natin. Yun yung gamit, yung napapanood niyo si Malupiton, yung parang button size microphone lang siya. And ito siya sa may dead cat sa loob ng helmet. Naka magnet clip lang siya dyan. Sana wag malasin, hindi malaglag. Let's go. Bale, agenda ko siguro ngayon, palinisan natin si Miko, no? Hindi, kaso magagabi na rin Maganda sana kung lilinisan siya umaga, tapos may lakad tayo after para hindi kasi bukas full south tambike. Bukas na lang. Bukas ko na lang siya palinisan para fresh na fresh yung pagkakalinis. Tapos dun tayo magpalinis bandang Daang Hari kasi sa Muntinlupa gaganapin yung full south tambike. Tingnan nyo naman, pati helmet ko napakadumi. Ngayon na lang ulit ako nagmotor mga Venatics. Pasensya na kayo, medyo busy-busyhan pa. Pero syempre sabi ko nga sa inyo, mag-a-upload naman ako. Abang-abang lang kayo. Malay nyo next month naka 400cc na tayo. Malay nyo lang. What if lang naman. Alam ko na yung gagawin ko ngayon. Maghanap tayo ng coffee shop na maayos, chill, kalmado, and tumambay tayo dun. Ayoko na mag-Starbucks na. Umay na ako sa Starbucks guys. Nakadalawang claim na ako ng holiday tradition nila. Isang cold cup tsaka yung tumbler. Ang hina ng preno ni Miko sa harap. Nakakairita. Kailangan kong palitan yung disc plate kasi medyo pangit na. Yung mismo disc plate kasabay nung brake pads. Kasi yung disc plate niya hindi napantay yung kain. I don't know why. Kasi nung nakaraan kinapa ko siya, medyo maalon-alon siya. So it means pag lumapat yung brake pad dun sa disc plate, hindi 100% ng brake pad is tumatrabaho. Kaya yung stopping power niya sobrang hina. Imposible namang sa brake master kasi malinis naman yung brake fluids. Kaya chill lang talaga rin ako magpatakbo dito kay Miko ngayon. Hindi ako confident sa preno niya, sobrang hindi. And also yung clutch lining niya, siguro sa
driving habit ko na mahilig ako mag engine brake. Mahilig kasi talaga ako mag engine brake. Siguro napudpud dahil dun, I don't know. Pero pa-check natin, palitan na rin natin. Ang katulad na clutch lining neto is Honda TMX lang naman. So palitan natin ng genuine, made in Japan na Honda. Or Indonesia. Ewan ko lang kung may Japan pa na lining. Madalang. Siguro ang mabenta sa market ngayon, Indonesia, Thailand. Tsaka, ayun, China. May mga lining naman na aftermarket. Mga racing. Pero kasi yun yung mga lining na designed for racing and hindi siya designed for endurance. Yung tibay, yung quality, iba siya sa stock. Oo, mas makapit. Isang bitaw mo ng clutch, talagang dikit yung lining dahil na rin sa substance na ginamit nila. Iba kasi yung material ng mga ganong clutch lining. Kumbaga, kung mas lalambutan nila yung compound, mas kakapit. Kung mas matigas, hindi ganun kakapit, pero matibay, matagal mapudpod. And also, depende na lang din sa langis mo yun. Pero si Miko's running 20,000 kilometers na rin, hindi pa naman napapalitan tong lining, stock pa naman to. Pero sa mga Honda kasi, kay AirPods, kay dati yan, mga 40k bago nagpalit ng lining. Sige po, tawid po. Uy, gago. Okay lang kayo? Yan. Magbati kayo agad. Very good yan. Kiss mo nga. Nice one, kuya. Yan ang tunay na lalaki. Nagsusorry. Lakas mga pogi nun, Chong. Promise. Nice one ka doon. Yung Bermosa ngayon, hindi nakatulad ng Bermosa dati. Naalala nyo kung matagal na yan nakasubscribe sa akin, si Basha Pamotor ko dito natin yung tinetesting. Halos araw-araw, tono ng bola, ganito ganyan. Baliw pa ako noon, guys. Baliw pa ako noon sa tulid ng motor. Yan, dito ako bumibira noon. Pero ngayon kasi, ang daming ginagawa. May mga pothole na rin na, minsan hindi pothole, yung mga lupa-lupa na uumbok. So, sobrang delikado niyan. Utang nila mo. Gulat ako. Yun, ganun ako dati. Mga Fanatics, promise. Baliw ako dati. Pero ngayon, syempre, nakaranas ng maihiga sa operating table. Nakaranas ng hilain yung buto mong putol. Behave na ako. Chill na lang ako. Kaya mo na silang mauna. At least ako, masaya na ako ngayon. Nakakapagmotor ulit ako. Kasi akala ko talaga di ako makakapagmotor na ulit. Pero here we are in the best days of our lives. No one cheering. Here we are. Dito, tayo na, may na 120 ko yan, may kurbada dyan, wala akong pakialam dyan. Walang bitawan ng silinyador dito dati yun. Kamusta ka naman ngayon? May bakal na hita mo ngayon. Tayo Ayala Malls. Pag hindi maganda sa Ayala, Starbucks. Ang takbo natin, 70. Gitna tayo dito kasi pepreno yung mga yan, papasok yan dun eh. Ayun, di ba? Army, Navy, McDonald's, Starbucks, ayun, Ayala Malls, Bermosa. Check natin, di pa ako napunta dyan eh. Punta natin ngayon. Alam nyo, maganda. Chip, pwede doon? Pwede doon? Puno na eh.
Ah, ah. Paano naman masabitan ako dito?